Ng International Criminal Court o ICC ang pagbubukas ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga sa Biruin nyo ho mga kababayan, 1 taon, no? Makalipas, hindi pumapayag ang Department of Justice, mga bossing. Hanggang sa umabot sa punto na, o sige, pag-aaralan namin kung ano ang stand sa International Criminal Court. Tapos yung mga DDS, paulit-ulit na, hindi nga papapasukin yung ICC. Hindi nga makikipag-cooperate yung ICC. At si Bato inuuto yung Department of Justice, no? Alam nyo naman na hindi nila papapasukin niya, etc. Walang jurisdiction. Simulat sa pulho, mga kababayan, yun ang dahilan ni Bato de la Rosa. Walang jurisdiction ang International Criminal Court. Kaya lang ho, mga bossing, eto na. Siguro, dahil ho sa pag-aaral, no? Pag-iimbestiga kung ano ba ang stand ng ICC, ng Department of Justice, at ni Pangulong Bongbong Marcos, napagtantuho nila, mga kababayan, panahon na para makipagtulungan na, makipag-usap na, buksan na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Sabi ni Shiro Kansaki, waiting for ICC, not INC rally. Wala ding nagawa yan. Ano ho, mga kababayan? Oo. Tuloy natin. sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, handa ang gobyerno na makipag-usap sa ICC sa piling aspeto ng investigasyon habang binigyan diin ang malinaw na hangganan ng kanilang kooperasyon. O yan. Pero napapansin niyo po yung kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Mentras po lumalapit yung usaping ICC, mentras po lumalapit yung usaping impeachment, lalo ho silang nagwawala. Lalo ho silang hindi tumitigil sa paninira sa ating gobyerno. Ngayon nga po, may bycam pa. Hindi ko na tinatapik. Bakit ho, mga kababayan? Halata naman po na namumulitika lang. Nung una, gaa. Nung nahuli, hindi na gaa. Bycam na lang daw po. Sabi ko, titigilan ko na ngayon mag-topic nito kasi ang gagawin lang ho niya mga yan, mga boss chief amo sir, magpapahabol lang po ng magpapahabol. Tayo naman po, hahabol ng pagpapaliwanag, pero umiilap naman po yung mga yan. Biglang, iba na yung pag-uusapan. Hindi naman saga yung sinasabi. Yung mga ganun ho, mga kababayan, alam nyo ho, kaya ayokong nakikipag-debate doon sa mga DDS na nagsasabi, debate tayo. Una po kasi ang papangit nila, una po ang papangit nilang makipagdebate. Kapag ka nasusukol mo na ho yung mga yan, mga bossing, iiwas ho yung usapan. Ang gagawin ho, iibahin yung usapan. Mga bossing, ganyan din ho ang nakikita ko doon sa blanco daw ho. Ang alam kong blanco, mga boss, yung mga utak ng mga DDS, wala hong laman. Sabi ni no one else. Pasensya ka na, hindi ko nababasa minsan yung yung comment mo kasi mabilis yung chat box Wala namang isasagot yung mga DDS. Ganyan lang ho yan, mga bossing. No? Sabi ni Lawrence Alvarez, mas gusto ko ang magtago na lang kaysa manlaban pa siya kasi hindi niya mapagbabayaran ang mga pagtegi niya sa EJK. Tuloy. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. Ayan na nga po, mga kababayan. Yung sinasabi po nila, walang jurisdiction. Pero may other way nga po, mga boss chief amo sir. Yun po ay ipinaliwanag na din, ni ES Bersamin, mga bossing. Na daw ho, kapag ang Interpol ang nakiusap sa Pilipinas para iserve ang warrant of arrest sa pamamagitan ng Philippine National Police or tinagalog na pambansang kapulisan ng Pilipinas, walang magiging sagot ang Pilipinas kung hindi papabor po sa
Interpol, mga kababayan. So ano po ang ibig sabihin nun, mga boss Chipamo, sir? Nakikita ho natin, ang International Criminal Court po, tuloy-tuloy lang po sa pag-iimbestiga. Hindi po humihinto. At yung mga susunod na hakbang, mga boss Chipamo, sir, serve na ng warrant of arrest yan. At nakita nga na ho natin, mga bossing, na pwedeng padaanin sa Interpol, mga bossing. No? Pwedeng padaanin sa Interpol, mga kababayan. Ang sakit sa ulo, ano? Paulit-ulit yung mga DDS, paulit-ulit. Wala naman jurisdiction. Tapos ito, biglang isa-serve na yung warrant of arrest ng PNP. Isa ho sa nakikita ko, mga kababayan, yung mga pagpapalit ng mga pulis doon sa Davao, dahil po dito, no? Dahil po dito, sa pinaghahanda po ang pambansang kapulisan, lalo na diyan sa Davao. Saan ba sila nakatira? Mga taga saan ho ba yan? Di ba mga taga Davao ho, mga bossing? Para sa ganon, kapag ka lapag o kapag ka, eto na, iserve na natin ang warrant of arrest nitong mga to. Si Digong, si Bato, sino ba? Ayan, nasasaktan si Sotero, Wapanyo. Utang ina, mababaho ba talaga ang apelido dyan sa ano? Mababaho ba talaga ang apelido dyan sa Davao? Sotero, Wapanyo. Ano, anak na, BA5 bot-bot, magkano bayad mo? Wag nyo kaming ginagamitan ng bot nyo. Pang Davao lang yan. Diyan lang yan. hindi umuubra yung sakit niyan sa amin. Sotero, Wapanyo. Pagka hinuli na sila Digong, ito siguro unang-unang iiyak. So yung mga kapulisan sa Davao, mga bossing, pinagpapalitan na. Di ba? Naalala nyo? Baka paghahanda po yan. Para kapag ready na yung warrant of arrest, eto na. Walang tatanggi. Lahat sasama. Kailangan din ho, mga boss Chipamo, sir. Marami din pong ipadala dyan. Bakit to? Mukhang ito naman pong grupo ni Digong, hindi po basta-basta magpapahuli, mga kababayan. Lalo na, alam natin, yung mga litrato, yung mga video dati, ni dating Pangulong Duterte, ang haba ng mga dala. At laging sinasabi, anong walang jurisdiction? Sabi ni Samael, anong walang jurisdiction? Ang PLA, Chinese Navy, walang jurisdiction po. Diba si Pangulong Duterte, laging may mga dalang, mabibigat na armas. So kailangan handa din ang mga kapulisan. Hindi naman po pwede na iisa lang ang magse-serve ng warrant of arrest dyan. Kailangan madami. Di ba? Yung dati na ipinadala kay Kibuloy na 2,000, umabot ba ng 2,000 o 4,000 yun? Tingin ko dito sa pag-serve ng warrant of arrest kay Tobats, kay Bungo, sa mga taga Davao. Dapat mga 4,000 hanggang 5,000 mga bossing. Bakit? Sa mga interview pa lang ho nila, mga kababayan, ramdam na natin na talagang hindi magpapakuha yung mga yan at hindi papayag na mahuli o maaresto yung mga yan. Di ba? Sabi ni Elizabeth Mendoza, Bato, magpadurog ka na lang sa bakho. Di naging buhangin na ho yun. Sabi ni Nico Santos, Boss Mark, desperado na ang mga Duterte at Bato, tuloy lang ang paninira. Kaya nga ho nila ginagawa yung mga yan Kaya po panay ang gawa ng mga issue ng mga yan, mga bossy. Kasi gusto nilang matanggal sa posisyon o matanggal sa pagka-presidente si PBBM ho. Bakit? Mga bossing. Kapag ka natanggal, si Pangulong Bongbong Marcos, Kibuloy, labas ka na dyan. No? Kibuloy, labas ka na dyan. Sino pa? Ano pa? Baka yung mga EJK na iniimbestigahan yan, inaalam niya, wala na ho yan. Diba? Dahil ang nakikita ko na lang ho, mga kababayan, yun na lang po ang makakapagsalba sa kanila, lalong-lalo na kay Roque, mga bossing. Di ba?
Oh. Kaya si Roque paulit-ulit Paulit-ulit yung paninira, paulit-ulit yung kung ano-anong sinasabi sa gobyerno, wala naman hong katotohanan. Oh, bakit? Dahil ang inaakala ni Roque, pagka natanggal si Pangulong Bongbong Marcos, lusot na ho siya. Kaso, back up ng Pangulo. O, ang taong bayan. Paano yan? Di ba? Mahirap pabagsakin yan. No? Yung sinasabi nyo, nakakampi ninyo ang taong bayan, yung patawag nyo nga ng EDSA. Hanggang ngayon, 32 pa din ang umaattend. Karamihan pa mga vloggers. Mga vloggers na masakit sabihin. No, masakit pakinggan. Pero kaya lang pumupunta yung mga vloggers doon dahil sa palipad. O di ho ba, mga kababayan? Paano nila masasabi, padami na, alam nyo ang lagi kong naririnig, padami na kami ng padami. O, mga ilang buwan na lang. O kay Dado, miski kay Dado, anak ng tinapa. Si Dado, aarestuhin na lang. Papasok na lang sa oblo. Hanggang ngayon, yung sinasabing hanggang January na lang ang ating Pangulo, ganun pa din ho. No, ganun pa din mga kababayan. Wala pa din. Yung biyernes, na EDSA nila, anak na tinapa. nahinto na yata yun. Wala nang pumupunta. Di ba? Nandito si Marcoleta. Boss, ikaw ba naniniwala ka, mananalo ka? Ako hindi. Are you talking about January 18? Yung mga pa-EDSA nila, mga kababayan, mismo ang dating Pangulong Duterte pa ang nag-iimbita. Isog ka ba? Kung isog ka, labas na ng bahay. Sumama na sa amin. Putik, mamukat-mukat mo. May nanonood kay Mark Ramos, 2,570. Tapos 200 dyan, DDS. Samantalang yung ang dating Pangulong Duterte, pag nagpatawag, wala. Hindi nila pupuntahan. 32 lang. Pero dito, nakasuporta sa atin yung 200 nilang DDS. Wala nang asim, mga bossing. Wala nang naniniwala. Bakit naman ho maniniwala pa? Biruin nyo naman ho. Sa lahat ng ginawang issue, magsimula yung mautog nila. Walang naipakitang mga ebidensya. Sino maniniwala dyan? Sabi ni no one else, saan na si Dado? hindi ko alam. Ewan ko nga doon kung nakakauwi pa. Kasi yung huling narinig ko si Dado, sabi, shout out sa misis ko. Tapos yung huling nakita ko si Dado, sandali, nasaan ba yun? Maipakita na din sa inyo. Yung huling nakita ko si Dado, mga kababayan, nandun, may katabi na lalaki. Nandun sila sa kama, magkasama sila doon sa kama. Sabi ko, ano na nangyari dito? May bumigay ba dito sa dalawang ito? Nawala na ang tapang ni Dado. Hanggang sa nauna nang magtago, mga kababayan. Eto pa, eto yung mga mismong interview ni Bato de la Rosa. Pagkatapos ho, mga bosses, siraan tuktok dito si Someday. Inalagaan si Metran, buntis na. Laki kasi ng tiyan no? Paano kaya kikilos yung kapag kayong Kasi lagi nilang sinasabi, sisilaban yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, pagpapapatayin daw po yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Supremo Pizza, screenshot lang kayo. Sige, pag bumaliktad ang gulong, yari kayo. Pag uminit ang ulo ko, yari kayo. Sabi po ni Supreme Pizza Dado. Yung mga kasama niya doon sa FGF, kasama si Metran, ang lalaki ng tiyan. Sabi ko, paano kaya magtaas ng armas to? Pag ganun, sasayad doon sa tiyan, sa gilid. Di ba, yung iba, paano kaya iaangat? Siguro may mga kahit papaano, 2 kilo, 3 kilo, yung bigat ng bengbeng. Paano maiaangat ng 84 anyos na yun?
na tungkod nga doon na lang nakaasa. 'Di ba? Wala na ho ang mga DDS, mga boss.